Lalong lumaki ang problema ng taong ito. Iimbestigahan na ng Kamara ang solar niya. Si Libeste iimbestigahan na ng Kamara. Anong yung House Committee on Legislative Franchises. Alam nyo, nasa Constitution ito. Kunting topic tayo tungkol sa legal. Mga kabunyog, mayroong mga bagay na yung mga negosyo, hindi lahat ng negosyo kailangan ng approval ng Kongreso. Hindi lahat. Ang mga negosyo, free enterprise tayo eh. Free enterprise tayo. Ibig sabihin, may kalayaan tayong magnegosyo. Pero, kapag ang papasukan mong negosyo ay mga public utilities, yung mga public utilities, halimbawa, telecommunications. Yang telecommunications, itong Smart, Globe, itong dito, hindi ka pwedeng mag-operate ng ganyang negosyo na walang legislative franchise. Kasi public utilities yan eh. Involve ang publiko dyan. Kailangan ayusin mo ang negosyo mong yan. Kaya yung dito telecommunity, kumuha yan ng franchise. Yang Smart, may mga franchise yan. Telecommunications. Ang isa pa, yung media, kailangan din yan ng legislative franchise. Mag-ooperate ka ng radio station, radio networks, TV networks, kailangan mo rin ng franchise dyan. Ha? Kasi publiko yan eh. Sa publiko ang So, yan? Energy, power, kailangan mo ng mga legislative franchises sa mga ganyan. Ngayon, itong solar power business, itong solar energy business, ni Libeste, itong batang Libeste, Leandro Libeste, kumuha yan ng legislative franchise. Nabigyan naman. Kaya naging batas yung kanyang franchise. Yung Republic Act 11357 ba yun? Kung hindi ako nagkakamali. Pasensya na, medyo malilimutin na rin eh. Republic Act 11357, yung solar ng bayan, franchise. Ang franchise niya, gagamitin niya yung solar energy, magpo-produce ng kuryente para makuryentehan, mabigyan ng kuryente ang mga far-flung o malalayong barangay. So binigyan siya ng franchise na i-develop ang solar business niya. Binigyan ng franchise yung business niya sa solar. Kasi yung solar power, isa na yan sa mga malalaking sources ngayon ng kuryente, ng power, yung solar. Kaya para magawa niya yan, kumuha siya ng franchise. Binigyan naman siya. Kaya lang, lumilitaw ngayon, may violation doon. Kasi nakalagay doon sa franchise na binigay sa kanya na kung ibebenta niya ang shares ng kanyang franchise, magpapaalam uli sa Kongreso. Kailangan ng congressional approval. Hindi niya ginawa. So, sabi ni Ombudsman Boyeng Rimulya, iimbestigahan siya. Pero iba naman yung ombudsman. Ito naman, Kongreso na mismo. Yung House Committee on Legislative Franchises, mag-iimbestiga na. Bukas na imbestigahan. Tama lang naman, imbestigahan talaga. Ayan House Panel open to probe franchise of Libeste-founded solar firm. Kaya ang sinasabing House Panel dyan, yung House Committee on Legislative Franchises. Ayan mga kabunyog, mga kaubayan. Kaya ito yung gagawin ng Tama lang yan. Kasi ang issue, may na-violate ba talaga? Na-violate ba talaga ng negosyo ni Leandro Libeste ang legislative franchise na binigay sa kanya? Yun ang tanong. Kasi may mga nagsasabi hindi naman na-violate. Yung mga abogado niya nagdidepensa. Yung abogado ni Panganiban nagdidepensa rin, wala naman daw na-violate. Okay. Ang gagawin ngayon ng House Panel, yung House Committee on Legislative Franchises, iimbestigahan na siya. Yung niya. Kaya ito mga kabunyogo, yan, nasa taas yung detalye. Basahin natin. The House Committee on Legislative Franchises is open to investigating possible violations of the franchise granted to a solar energy firm
founded by Batangas 1st District Representative Leandro Libeste, a lawmaker said. Sa News TV5 yan O yan. So, maganda yan para magkaalaman talaga. Mayroon ba talagang na-violate na batas ang solar firm, yung negosyo sa solar ni Leandro Libeste? Yan, magkakaalaman dyan. Ila-live stream naman yan Ha? Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Malalaman natin yan. Tama lang yan. Imbestigahan na yan. Kaya lang, ang mabigat dito, nalalagay sa malaking problema ngayon si Leandro Libeste. Pati si Pangilinan. Si Manny Pangilinan. Matanda na si Manny Pangilinan. Dapat mag-retire na siya. Kaya lang ito, magre-retire siya. Bagong problema na naman ito. Ano yan ito kasing siyempre itong si Leandro Libeste, may siya, linalabanan niya ang korupsyon. Ang problema, dapat kasi parang ganito yan, he who comes in court must come in clean hands. Mayroon kaming ganyang prinsipul Ikaw na lumalapit sa korte, siguraduhin mo lang na malinis din ang kamay mo. Ibig sabihin, nagkakaso ka, pero ikaw, baka naman mayroon ka ring pananagutan o mayroon ka ring krimen na nagawa. Katulad nito, syempre, nagkakampanya si Leandro Libeste na labanan umano ang katiwalian. Ay syempre, hahanapan din siya ng butas. So ito na rin yung butas sa kanya. Ang tanong ngayon, paano siya ngayon? Dapat ipakita niya na hindi totoo yan. Sige, abangan natin. Pero ito na yung consequence ng kanyang ginagawa. Ang tanong ngayon, kaya niya bang harapin yan? Ang problema kasi, kung linalabanan niyo yung katiwalian, siya pala mayroon ding katiwalian na kinasasangkutan. Yun ang problema. Tulad nitong tungkol sa negosyo niya sa franchise. Ang mangyayari niyan, yung mga ini-expose niyang may mga katiwalian, mananagot yon. Siya mananagot din. Sumagot yata ang MVP Group. Sumagot nga. Kaya nga, magandang malaman yan sa investigation ng House Legislative Franchises Committee. Doon magkakaalaman. Di ba? Doon magkakaalaman. Kaya ito? May paliwanag ang mga abogado ni Pangilinan. Wala naman daw silang na-violate. Sige, doon sila humarap sa House Legislative Franchises Committee. Doon yan magkakaunawaan. Itong solar firm, yung business sa solar ni Libeste, iimbestigahan ng House Legislative Franchises Committee kung may na-violate na batas. Tama lang yan. Diyan magkakaalaman. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.